Yo, what's up mga kabulol? So, it's me again, guys. Ito, nagbabalik na naman tayo sa pagbablog. So, anong oras na? Guys, 7:30 na ngayon. So, yan. Alas 7:30 na. So, kumuha lang tayo ng tubig. Dahil sa sobrang init ng loob ng factory namin, talagang hindi kakayanin. So, sa mga nag-aabang dyan, alam ko marami sa inyo yung naghihintay na naka-line up, magkaroon ng employer sa mga wala pang employer. At yung mga naghihintay ng massive selection kung kailan. So, eto, tingnan nyo muna yung klase ng trabaho ko rito. Baka kasi minsan, kaya natatagalan yung pag-select sa inyo o kaya talagang hindi kayo makapunta-punta ng South Korea sa ngayon, eh baka inahanda kayo, pinaprepare kayo ng nasa taas. Hindi biro kasi yung pag-abroad, lalo na ngayon, karamihan ang naghahanap ng trabahador is yung kagaya ng trabaho namin, yung tubugan, yung moldingan. Hindi lang sa hirap ng trabaho, siyempre yung may pagkadelikado na rin. So, kalimitan niya ng mga laging nag-hiring, mga sa salamin, yung binubuhat mo yung salamin na malapad na ganyan, tapos biglang mababasag, malaki yung chance na mapuputulan ka ng kamay. Like yung mga press machine, vending machine, yan. So, at saka hindi lang yun. Pag nandito na talaga kayo, siyempre, ibang pakikisama, ibang-iba yung klase ng pagtatrabaho sa Pilipinas sa pagtatrabaho rito. Bukod sa nagtatrabaho ka na ng napakahirap, napakadelikado, mas mapapahirap pa yun pag may kasama kang ibang lahi, siyempre, at Koreano. Kaya yung pinagdadaanan nyo ngayong hirap, pagsubok, na laging puro reklamo, hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo, balang araw magiging parang blessing sa inyo yan. Dahil doon nyo marirealize, kaya pala napunta ka sa ganong sitwasyon, magagamit mo pala yan balang araw. Kumbaga marirealize mo lahat yon. Tapos masasabi mong worth the wait. Tsaga-tsaga lang, hintay lang, makakamit din ninyo, makukuha din ninyo. So ngayon, sasama ko sa trabaho ko sa mga hindi pa nakakalam sa trabaho. Alam niyo na ba yung trabaho ni Kabulol? So ngayon, 7:30 na, ang pasok namin 7 to 4 lang. So minsan 7 to 6 kami, overtime ng 2 oras. Pero ngayon, sa mga nagdaang buwan, lagi na kaming 9 o'clock, 8:30 kung matapos. So nagmumoldi kami mula alas 7 ng umaga hanggang ngayon. So nag-araro lang tayo, binalik ko yung lupa dahil nagbuhos kami. So ngayon, magmumoldi naman tayo. Tingnan nyo yung trabaho ng kasama ko, si Kenneth at saka yung isang Nepal. Tsaka yung mga ibang Nepal na kasama namin na nag-grind. Kumuha tayo ng tubig na malamig. Busy yung company namin, guys. So ayan, nagbuhos kami, guys. Binalik ko lang sa dati yung lupa. Ayan, binuhusan ko. Ayan si Kenneth. Ito naman yung kasama namin, isang Nepal. Nagbumuldi kami. Binuhusan namin. Yan. Nagbabaga pa. Ayan yung namoldi niya. Andito naman yung mga kasama namin, ibang mga Nepal. Ayan sila. Aba, galaw-galaw. Sobrang init. Ayan, halos hindi na umalis sa electric pan si Pogi. Aircon. Tigisa-isa kami ng electric pan, guys. 1, 2, 3. So, magmumoldi na naman kami. Ha? Guys.
So guys, yung mga kasama namin, mag-alas 9 daw sila. Pero ako, sabi ko, mag-alas 8 muna kami, pahinga muna kami. Dahil mas pagod yung trabaho namin, nagkakadachi ko. Yan po si Pogi. Mag-out na rin daw. Dong, maaga pa. 2 minutes pa. Oh, 57 pa lang, alas 8 yung out natin. Hayaan natin sila, mamaya pa daw eh. Alas 9 yata o 8:30. Sila. Iniingatan ni Amo yung kapugian ko eh. Naku po, Rudy, Diyos ko po, Rudy. Iniingatan daw niya mo yung kapugian niya, Diyos ko po. Sinasala lang siya sa lutuan dito, tapos magbumolde ka. Sulat na kami ng overtime. Dong! Dong! Nagtatrabaho sila. Bigla mong patayin yung ilaw. Yung nagka-grinder si Amo, Dong. Ha? Yung nagka-grinder si Amo, biglang patay yung ilaw doon. All yun. Ay, alam din niya ako pagod na tayo. Sir pa, tired? Ano ha? Okay lang. Overtime. Overtime ko. Makikita nila abs ko. Naku po, AMS. AMS, hindi abs. So kaya mauna na kami sa mga kasama namin. And then, tado. Bada tayo kasama namin. Weh! Guys! Trabaho pa yung mga iba. So ayun guys, maliligo na kami, mauuna na kami doon sa mga kasama namin. Ito pala yung paliguan namin guys. Yan. Shower room namin dito. Nagkakaroon ng ano dito. Kompetensya pag winter. Dahil madaling maubos yung mainit na tubig. Hindi ka makakaligo ng walang mainit na tubig guys. During winter, talagang napakalamig. Hindi mo kakayanin maligo. Kaya naman kapag winter, paunahan kami mag-out. Kawawa yung yung huling maliligo. Wala siyang mainit na tubig. Hindi ka naman kasi sumasabay dati. Mamaya ka pa, ba't sumabay ka? Eh, wala pa sila eh. Ha? Wala sila. Hindi siksikan. Dati mamaya gusto mo yung nagsusulo ka. Sabay sarado pa ng bintana dyan. Yes! Sarado ka ng sarado ng bintana dyan. Bukas ako ng bukas. Ikaw pa nasa ngalan. Naglololo ako! Lolo ako! Lolo ako! Dahil kapag naliligo. Sarado to bintana to. Ang lamig kaya, magbukas ka sa Binubuksan ko, ikaw pala nagsasara yan. Sinabi ko pa naman si Gory. Sabi ko, Bandari, you close this? Ane. Naglololo nga ako. Nakikita sa labas. Asa ka ng bukas? Hindi ko pala nagsasara? Yes! Naglololo nga ako eh. So yan guys, kakatapos na nating maligo. So presko na. So medyo mainit na dito sa kwarto. So kailangan na natin bumili ng electric fan. Nasira yung electric fan ko eh. Although may aircon naman kami, pero ang hina ng buga ng hangin niya para siyang may problema kaya nagpapagawa pa. So yun, yung mga kasama ko, alas 9 yung out nila. Kung naririnig nyo pa yung makina, umaandar pa. So pumasok kanina yung amo namin, tinanong niya kung anong oras ako mag-out. So sabi ko, mag-alas 8 na lang kami. So sabi niya, kung mag-alas 8 kayo, sabi niya, patayin nyo na yung ilaw dyan, tsaka yung compressor, electric nyo na. Mag-alas 9 daw yata yung mga nag-grinder dito sa kabila kasi magkaiba yung trabaho namin.
So for this video guys, ano yung napansin nyo? So nakita nyo naman yung trabaho ko rito, talagang nagpapala sa mga hindi pa nakakalam sa trabaho ko. Nagpapala si Kabulol, ilang taong ko nang ginagawa yan, kaya naman pinagpapala tayo. Marami sa inyo, literal na nagmamadali, nagtatanong, naiinip, dahil sa gawa ng hanggang ngayon, nakaline up pa rin sa roster, naghihintay nga ng kagaya na sabi ko sa massive selection na maselect kayo. Alam nyo, huwag nyo pong madaliin guys. Kung saan darating yan, sabi ko nga sa inyo, when the time is right, the Lord will make it happen. Don't force the door open for you, let the door open for you. Huwag po kayong magmadali sa lahat ng mga bagay-bagay na ginugusto natin. Huwag kayong magpa-stress. Marami nga dito guys na bagong dating na mga subscribers ko, napapanood tayo. Bisan nagugulat sila, nakikita nila ako dyan sa Degut kung saan kami namimili. Akala nila nasa malayong lugar ako. Minsan na nakikipagkwentuhan ako sa kanila, parang lagi nila sinasabi sa akin, may trabaho sila abang na nag-a-apply kay South Korea, naghihintay. Minsan nga daw, umihinto sila sa pagtatrabaho nila kung kailan may visa na sila. So, ibig sabihin, kung kailan malapit na silang umalis, doon pa lang sila hihinto. Kaya kung may trabaho kayo, para hindi nyo laging iniisip na naiinip kayo sa bagay ng proseso sa pagkukorea, mag-enjoy muna kayo kung ano yung nasa harapan na kasalukuyan niya at ginagawa at pinagkakabalahan po ninyo para hindi kayo mainip. Minsan kasi, sa kakahintay natin, lalong parang laging tumatagal. Doon pumapasok yung naiinip ka, naboboard ka kung ano ng mga negative na naiisip nyo. At the same time, mag-apply kayo ng trabaho. Habang nagtatrabaho kayo, may inihintay kayo, di ba? Once na dumating yun, doon ka palang full commitment doon sa kay Korea. So, nagigess nyo ibig ko sabihin guys, parang nang sa ganun, hindi po masyado kayo maboring sa kakahintay at siyempre sisihin yung mga bagay-bagay na mga nakikita nyo. At ito guys, sa mga nagdang araw, siyempre dumaan yung election, di ba? Marami tayong mga bagay-bagay na mga inaasahan na hindi nangyari kasi hindi natin kontrolado yung mga bagay na sitwasyon na gusto nating mangyari. Like sa paborito nating mga kandidato, may mga kandidato tayo na hindi pinalad, na hindi sila nakapasok. May mga mayor, mga senador, mga konsyal, board member, board member, congressman, party list. Maraming mga manok o bet tayo na hindi nanalo. Lalo-lalo na siyempre sa nasasakupan po ninyo kung saan kayo lusod, yung mga mayor natin. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo guys, hindi po natin kailangan magtalo. No? Kahit sino pong maupo na mayor, either na yung mayor na binoto mo o yung kalaban na hindi mo binoto, na hindi mo gusto, isa lang yung reality dyan . Kahit sino pang maupo, kahit presidente pa, kung hindi ka magtatrabaho, wala ring mangyayari sa'yo. Huwag mong iasa lahat sa mga bagay-bagay na alam mo makakatulong sa'yo. Kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo guys, be the best version of ourselves. Diba? Kusang darating yung mga bagay na hinihiling natin. At huwag kayo magmadali sa mga bunga ng mga bagay na mga pinaggagawa po natin. Kung may itinanim kayo, huwag niyong asahan na kinabukasan, aani kayo kagad. Walang ganun, walang instant sa buhay. So, kailangan magtiwala tayo sa proseso. Trust the process, at the same time, i-enjoy nyo lamang po. Para nang sa ganon, hindi po kayo masyadong ma-pressure. Diba? Sa dami ng mga iniisip natin, diba? Hindi naman kasi yan yung buhay, parang sasakyan kasi yan . Hindi naman kasi yan pabilisan kung sino unang makarating dun sa pupuntahan natin, diba? So, ang kailangan na isipin nyo, di baling mabagal, ang importante, darating ka dun na safe. Hindi pwedeng mabilis. Minsan sa kakamadali mo, may mga na-aksidente, may mga didisgrasya, namamatay, napipilayan, di ba? So, ang masyadong mabilis magpatakbo, parang ganun lang din po yung may apply natin sa buhay. Kailangan, swabe lang po tayo hanggang makaabot tayo. At pag nandun na tayo, sinisigurado natin na talagang mararamdaman natin yung tagumpay, di ba? Hindi nyo ba napapansin guys? Di ba kapag pupunta ka sa isang lugar na malayo, in-invite ka ng kaibigan, family, relatives, first time mo pumunta sa lugar na yon, pagpapunta ka pa, di ba, parang halayo. Yung bang naiinip ka na, para yung puwit mo, apoy na apoy, mainit na sa kakaupo dahil ang taga ng biyahe. Di ba? Lalo na first time mo makarating. Pero pag pauwi ka na, parang ang bilis, di mo namamalayan. Nakauwi na pala tayo, parang kanina, papunta pa lang tayo, layo, ba't nga nang pag-uwi tayo, di ba? Parang ang bilis lang. Alam nyo bakit? Kasi pinagdaanan mo na o dinaanan mo na. Kaya mabilis na. So ganun lang po yung buhay, mga kapatid. Huwag po kayong masyadong ma-pressure, huwag po kayong masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay. I-enjoy nyo lang po yung buhay. Diba? Enjoy life, spread love, not hate.
nabubulo na naman po tayo. Pero bago lahat guys, mag-shoutout muna ako sa mga solid viewers ko na naghintay. Pasensya na, ngayon nagbabalik tayo. Shoutout kay Richard Maravilla, kay Marvin Daquiado, shoutout po. Napaka-solid na kabulo natin yan, viewers. Sabi ni Richard Maravilla, idol pa shoutout, waiting pa kami magka-data. Di pa ata kami na-encode, waiting lang ako lagi sa video mo, idol. Ang tagal mo di nakapag-upload, idol, alos araw-araw ko nagtitingin ng notification. Maraming salamat sa iyo, napaka-solid mo. So God bless sa iyo. Enjoy mo lang, bro. Dadating din yung time para sa iyo. Pag dumating yung i-grab mo. Enjoy mo lang yung kasama yung family mo, kung may asawa ka na o kaya mga magulang mo. Basta dadating yung time, yung call time mo at pag dumating yun, masasabi ko sa iyo, i-grab mo na. Worth the wait. Shoutout din po kay Sharjay Maasin. Shoutout idol, waiting na lang approval. Patuloy pa rin nangangarap makapag-work sa Korea. Tama yan. 'Di ba? Kung naumpisan nyo, ituloy nyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. 'Di ba? Kung hindi mo na masusubukan, hindi mo na malalaman ng kasagutan sa tanong mo eh. Tsaka kay Jimwell Recaport. Idol, shoutout. Damis ko ang videos mo. Matagal kasi ako hindi nakapag-video, nakagawa ng vlog. Almost 1 month, mahigit yata. So ngayon nagbabalik po tayo. So yan lang muna yung shoutout natin guys. Kasi natabunan yung mga ibang mga nagpapa-shoutout sa tagal ko hindi nakapaggawa ng videos. So napunta na sa pinakakailalim kaya hindi ko na masyadong makakita yung nagpapa-shoutout. Kung magpapa-shoutout kayo, mag-comment na lang po kayo sa recent na videos na ito. At isa-shoutout ko kayo sa susunod gagawin kong video. So I think guys, that's it. Yun lang. So ito, busy si Sinakabulol. Ito yung busy na month namin, yung pa-summer. So mga ilang months din to, mga 2 to 3 months din to. So ginagrab ko na kung hanggat maaari. Kasi yung ibang company talaga, walang overtime. So hindi kagaya na sabi ko, hindi po pare-pareho yung company dito. Kaya yung mga vlogger na nagpapakita ng laki ng sahod, sana naman, huwag na nating laging sinasabi yun. Kasi ang company dito, hindi naman pare-pareho eh. Marahil company mo, malakas. Ang daming overtime, kaya ang laki ng sweldo mo. Paano naman yung ibang company na walang overtime? As in, minsan, twice o 3 beses lang sila pumasok sa isang linggo. Para naman lugi yata sila. Kaya hindi mo maiiwasan yung pagkukumpara sa bawat isa. Kaya sana intindihin din natin yung iba. Hindi naman komo ganyan yung sahod mo. Lahat na lang ganun. Ang tawag doon, hindi na pag-inspired. Diba? So kung lagi mo sinasabi. Tama na yung isang beses o 2 beses. Pero kada vlog mo, lagi mo na lang bukang bibigyan laki ng sahod mo. Ganda ng company mo. Siguro naman hindi na tama doon. Pag mamayabang na yung tawag doon. So yun lang Yun lang masasabi ko sa akin opinion ko lang yun So, tama kayo, mali ako. Sabi nga ni Carlos Agassi, do it what works for you. So, it's me again, Christoph TV channel. Hanggang dito na lang, kita ulit tayo sa susunod kong gagawin video. So, kakain na muna kami. Salamat guys!